Di ba? Ako ay, it's been a while na hindi ako tumatayo sa pulpito. Sa Friday kayo pa rin, Pastor. Sige. Ready with that? Okay. Hallelujah. Yeah, maraming salamat mga kapatid. Actually, I'm a bit emotional. Nung simula na sinabi ni Pastora, hindi mo lang alam kapatid kung anong pinagdaanan namin ni Pastor Alan. So I'm really praising God. I'm really worshiping God. I'm giving glory. Dahil nakita ko, hindi ba naranasan ko mismo muli yung pabalik sa place na to. Kung saan nakumpisa ang ating gawain. Hindi natin ito gawain ng Lord ito. And never niyang kahayaan ito ay maghirap. O ito ay magsasarap. Because He is the one. Siya ang foundation natin. Amen. Kaya, hindi ko, actually, ang priority ko talaga is to be with my ate and my, pero, kapag ko pa rin to eh. Dito pa rin ang bahay ko din. Kaya maraming salamat, Pastor Raji, that I am, though I don't have any communications with you, or anybody, even Pastor Alan, very reserved to have a group chat or something. But always remember, mga kapatid, we are one. Amen. We are one because of that. I am really excited to give you the word na actually this word na simula nang umalis nga ako sa abang pinipito ko sa Pastora. Ang daming ginawa ng Lord sa buhay ko. Hallelujah. But this word na Galika, I want to share to you, this is the one that ito ang naging mantra ng aking buhay. Hallelujah. Kaya gusto ko mga kapatid, hindi ko kayo, gusto ko na maranasan nyo kung anong pinaranas ng Lord sa akin. Amen. Kaya this, I want you guys na basahin natin ang buong Proverbs 18. So, we will open our Bible. Kawikan ka. So, ayun. Proverbs 18. Okay. Okay, Proverbs 18, verse 1. Basahin natin lahat. A man that isolate himself seeks his own desires. He rages against all wise judgment. A fool has no delight in understanding. No, Tagalog sa akin. Ang ika ng tao ay buwan ng kaluluhan, parang dagat malalim, ang pagkakilig sa isasala isang makalihan, ay hindi naman kung ipagkain ang katarungan. Mga nabi ang nangyari na kagaya ng langitan, na kanyang bibig ay nag-ahiyay ng hampasan, ang nahangal ng kawalan. Ang kanyang mga labi ay bilang ng kanyang kaluluwa. Ang mga salita ng pagpapulong ay masasarap na subo ng kapulan. Sila na sa sibat. Ay sisama ng tao sa mahirap. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan. Thank you. Talungan na matuwid mula sa kapahamakan. Ang ari-arian ng samayaman ay kanyang talungan. Akala niya ay magligtas siya ito sa oras ng kapahamakan. Ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan. Ngunit ang mapagpapabaga ay kalanganan. Nakakahiya Sa isang mamasang sa taong ay hindi niya nalalaman. Ang matatag na kalooban ay mabuti sa tao. Ngunit kung mahina ang loob at bumayaran niya ito. Ang matatalino ay daragdag ng kaalaman. Ang may unawa ay mabubuhat ng kapanungan. Kung nais may pagkinas sa kapangyarihan, magdala ng regalo sa kanya ay bigay. Ang unang kailangan ay kapanatama, hanggang hindi narinig ang pagdala ng pagkakita. Ang sinulog ay maaaring sa nabutan,
gusto ang maliit na magkaaway. Ang kaibigan sa saktan ay higit pa sa lusot na kapagalaran. Ang hindi kaunawaan ay mas mahirap kaysa isang kalakatan. Ano mang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan. Ayon sa kanyang salita siya ay kalagtimalaan. Amen. Ang buhay ay kamatayan sa sina ng kasalanan. Makikinang ang lubong ng pagkukulang ng pamahalaan. Ang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Siya ay mapagpala na siya ay ang ibigay. Ang mahirap ay lumalaki sa diwa ng nakiusap. Ngunit ang sagot ng mayaman sa silang karanasan. May pagkakaibigan ng madalian ni Wagi, ngunit may kaibigan ng ibasa sa pati. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So, bear with me kasi marami tayong so let's pray. Father God, thank you so much. Forgive me, I won't use my mic. Hindi na ako sanay. But I will try to use my mic. Father God, thank you so much, Lord, for allowing us, Abba, na makapagpuri, makalapit muli sa iyo, Lord God. So thank you so much for this moment, for this time, and even for this place. So we give you thanks for everything, Lord, na ginagawa mo, Panginoon. So we ask the Holy Spirit to be with us, to empower us, that, Lord, empty our hearts and minds. That, Lord, thank you so much, Lord, as we speak, as we learn from you, Holy Spirit, we're expecting more. That word, Lord God, that word will become our life. That it will become flesh. Amen. Thank you so much, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. So, naalala nyo during our kabataan, yung mga elementary days natin, di ba? Tinatanong tayo, ano bang gusto mo paglaki mo? Di ba? So, may mga kanya-kanya tayong design, kanya-kanya tayong sinasabi. May kanya-kanya tayong sinasabi na nagagaling mismo sa ating bibig. Na nagagaling mismo sa atin. So, walang sino man nagsabi sa atin noon, kundi tayo yun. Yun yung desire natin, yun ang kagustuhan natin. Diba? Sabi na nga natin, tulad ko, sabi ko sa inyo mga kapatid, ang gusto ko dati nung ako nasa elementary, dahil ako ay isang, gusto ko maging lawyer. Gusto kong abogado, sabi ko, gusto ko ipagtanggol ang mga mahihirap. Gusto kong yumaman. Sabi ko, pero mga kapatid, yun. Bakit ko sinabi ito? Because it will start on our desire. It will start always sa ating bibig. Di ba? It will start always kung ano yung naiisip natin. So yun ang nun, mga kapatid. Kaya ang aking, kung napansin nyo, kung sa mga tao na nakakilala sa akin, bibira po ako magsabi, paano mayroon ako, paano yung problema ko, or ano. Dahil hindi ko minamakita yung mga salita yun. Because it will turn, I will keep it to myself, and I will ask the Holy Spirit for that day. So, ayun, that's the reason why ito yung salita na inanapon na. And pray for this. Because the Proverbs 18, kasayan muli natin, yung Proverbs, imamaglipay ko siya sa atin yung Proverbs 18:20 to 21. Ano bang sabi ng ano? Di ba? Ang bang sabihin Okay. ng tao, kanyang pananagutan, ayon sa kanyang salita siya'y gagawin. Amen. 21. Ang buhay at kamatayan ay sa dila ng kasalanan. Makikinabang ang bunga nito. Ang dito ay nagmamahal. 22. Ang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Siya'y pagpapala na siya bilang ang maibigay. Then punta tayo sa
The man who has friends must himself be friendly, but there is a friend who stick closer than a brother. Forgive me, English ang akin. So yun, as we know, ito yung ating that words, di ba? As we speak na nagmumula sa atin, it will become like extraordinary words pag nanggaling sa atin. Kaya ang ating buhay ay kaya tayo ba't ang tao parating napansin niyo sa ating buhay? Pag tayo ay nasa problema o nasa sitwasyon, nasa challenges sa buhay natin, di ba parati tayo nagko-complain? Parati na ba naman ito, Lord? Di ba? Parati tayo nagko-complain. Ano yung sinasabi natin? Ang hirap nito. Ang hirap naman nito. Di ba? At mga kapatid, as we speak, tulad ng sinabi ko sa inyo, ang ating dila is very powerful. Ang ating bibig, very powerful. Kung ano namumutawi. Because kung ano yung lumalabas sa ating bibig, ibig sabihin, yun ang ating naiisip, yun ang laman ng ating puso. So yun po yung mga kapatid. May mga ginawa akong mga dito, pero sa mga yun lang yun sa akin mga kapatid. That we speak as a Christian, we must proclaim, we must declare. Kaya nabibigis ako na ako ay na mayroon tayo pa rin, continuous pa rin yung ating declaration ng salita. Dahil, very powerful yun mga kapatid. Dahil yun ang aking ginawa din. So ako ay lumayas. Lumayas talaga dahil yun ang term ko ay kung umalis ng Israel, pero I was reminded by God through the wisdom na ako ay mag-pray. Ipagdarasal ko daw ang aking papers sa Toronto, ang aking application, during our prayer meeting. Mga kapatid, ganun ka-attende ang wisdom ng Lord sa akin. That after that prayer meeting, may tumawag na employer. After that prayer meeting, so simula na, yun yung simula na yun, ang blessed na pangyayari, na yun ang ating, sabi sa akin, I have to pray for it. I have to declare, to pray for that, to remind him. So ganun tayo mga kapatid. That ganun ka-powerful ang ating mga salita as a believer, as a Christian. Ito sa mga kapatid, I will read these words have an extraordinary power. They can heal or harm, build up or tear down, and even bring life or destruction. So Proverbs 18 is like, this is the truth stating that you will reap what the fruit of what you say, what you speak can save a life or destroy. So yung ganun ka-powerful mga kapatid ang ating salita. Na pagka di tayo nagpapalalim sa Lord, hindi, kumusta ang ating word of God? Pagbabasa ng Biblia. Alam mo kapatid, hindi mo kailangan i-memorize lahat. But it will, ano yun nakaano sa'yo na, yun na magiging magiging buhay mo, magiging word for the day. As you speak, as you repeatedly, kahit na imposible sa buhay natin, mga kapatid. Kahit imposible yun, pero it will become our life. Kasi yun ang salita ng Diyos as we declare. Kaya mapalad tayo mga kapatid dahil meron tayong tatay na Pastor Alan na talagang pinagdideclare tayo ng mga salita ng Diyos. Na pinagdideclare. Kaya wag po tayo magsawa, sumunod sa mga salita ng Diyos na pinapadeclare sa atin. Dahil doon din kami nagsimula mga kapatid. Diyon din ang pag-start ng simbahang ito, ang gawain na ito ay nagsimula sa isang bibig, sa isang salita, sa isang design namin ni Pastor Alan.
Kaya yun yun, kaya mayroon po tayong win de la vida. Amen. Kaya nagsimula sa salita ng Diyos. Kung hindi siya madali magsimula, nag-start kami sa dalawa, parati. Nagsimula kami sa McDo, di ko alam kung buhay pa yung McDonald's dyan sa Takanagan kasi. Talaga? So yun, dun nagsimula ang Win de la Vida. Wala pa sa Adelina during that time. Dalawa pa kami noon. And then, ayun. So, ganun kabuti ang Lord dahil nagtanim kami lang ng nagtanim through the Word of God. Amen. Through the obedience. Alam mo, asa kayong humbleness ba? Wala tayong karapatan magmayabang kung ikaw na isang pastora or isang leader ng isang malaking church na is dapat mo ipagmalaki. No, dapat lalo ka magpakumbaba. Para lalo kang papataasin ng Lord. As we humble ourselves. Because bilhin ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Siya ay nagpapako sa krus kahit siya ay walang kasalanan. Dahil sa pagsunod niya sa ating Ama, sa kanyang Ama, na gusto niya, pero di ba? Grabe ang kanyang pagpapakahirap, alam niyo lang. Di ba? Kung i-imagine ninyo kung as we, balikan natin kung anong ginawa sa kanya. Mga kapatid, hindi madali ang kanyang ginawa. So, ganun din tayo mga kapatid, as we come, as we humble ourselves, the more na nagpapakumbaba tayo, the more na tayo ay tataas. Tataas at tataas. Huwag nating magnify kung sino si ikaw dati, but i-magnify mo natin parati as we receive the Holy Spirit. Dahil simula nung tinanggap natin ng ating Panginoong Jesus, the Holy Spirit, tulad ng sinabi ko last time, huwag tayo mag-order that we have the Holy Spirit that lives in us. Amen. Nasa atin kung paano natin siya i-magnify sa buhay natin, mga kapatid. So, yun mga kapatid, as we humble, as we come daily sa buhay natin, as we grow as a believer, as a Christian, or anak ng Diyos, as we humble ourselves, it will manifest sa buhay natin. Makikita natin ang salita na ating binabasa. Magiging, though hindi natin nararamdaman or nakikita, temporary lang yung mga kapatid, no, it will change because we have that power that lives in us, which is the Holy Spirit. Yun ang buhay natin as a Christian. As we carry our cross daily, as we submit to our Lord. Kapatid, hindi ko binabasa ang aking script. As I am speaking to you right now, coming from my heart. Dahil gusto ko, I'm really, tawag nito, overwhelmed ako ay nandirito muli sa inyo. Amen. Nandirito na nakatayo, ako ay nakabalik na tumayo sa pulpitong ito. Because I do believe my purpose ang Lord. I do believe this is the will of God. Di ba? Ano ba ang will of God? Basahin po natin kapatid, Proverbs 12, 1 and 2. Di ba? So Proverbs 12, Whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid. Proverbs 12, Yes, 1 and 2. 1 and 2. Ngunit sa masama siya ay nagagalit. Amen, di ba? So, His word will become this word, di ba? Yun ang ating, basahin ko in English, forgive me.
Ang hirap na pala pag hindi ka pag hindi ka talaga. Basahin ko yung English ha. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies in a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of our mind. Parang Romans yun. Romans ba? Oh, Ano yung kasi pagkakakas? what's that one? Oh, Romans 12. Yun yung ating forgive me. Oh, Romans 12, 1 and 2. Kaya pala sa parang Romans. so ito yung ating forgive me. Di ba? Ang ating So, yeah. So I beseech you therefore, brethren, that by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by renewing our mind, that you may be proved what is the good and acceptable and perfect will of God. And what is the will of God? Ito po ba, kapatid, basahin natin. The will of God is in, sorry, forgive me for that. Nagano pa ako. Galatians 5:22, please. Galatians 5. Dahil since tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesus na ang kalooban ng Diyos, ito ang dapat nating sinasabuhay. Basahin niyo po mga kapatid, which is, The fruit of the Spirit, Amen. joy, peace, Kabaitan, Hallelujah. generosity, Amen. kindfulness, Katanungan at pagpipigil sa sarili. Amen. Hallelujah. Laban sa mga ganito. Amen. Di ba? So yun dapat, that's the will of God. Amen. That's the will of God sa buhay natin mga kapatid. As we go on sa buhay natin, as we renew our mind, i-renew natin ang ibig sabihin, may gagawin tayong action mga kapatid. May gagawin tayong action talaga na ipupush natin ang ating sarili para tayo ay magbasa, magpalalim sa Diyos. We have to renew our mind. That di dapat tayo namumuhay. Hindi tayo nakikisabay kung ano nangyayari sa mundong ito. But we have to renew our mind because this is the will of God. And what is the will of God? Ito yung buhay natin dapat. Nakikita sa buhay natin. The fruits of the Holy Spirit. Amen. Palagay ko mga kapatid, alam niyo ito, ba't kailangan natin ulit marinig? Para tayo ay lalong ma-in love muli. Balikan natin ang ating first love. Balikan natin ang pagbabasa ng Diyos, ang pagbabasa ng salita ng Diyos para ang ating buhay. Mga kapatid, it's up to us. We have to do something. Ibig sabihin, may gagawin tayo para tayo ay makabuti Amen. na masunod ang kalooban ng Diyos. Which is, dahil ang Holy Spirit, the Holy Spirit that lives in us, ito yung gusto magmanifest sa buhay natin. Kapatid, kaya tayo naghihirap dahil hindi na magnify ang banal na Espiritu sa buhay natin. Kapatid, as we go on sa buhay natin, practice natin, we have to call. We have to declare it that we can call it even the money, that miracle money that can come. Isa pa kong testimony mga kapatid. Hindi ako nagpapalop ng ating mga clients. Mga kliyente ko, ang mga kaibigan ko nagpapalop sa akin para sila ay massage. That in the Spirit, mga kapatid, ang ginagawa ko is I am praying, I am thanking God, I am calling in the Spirit realms ang mga tao ito na they call
I don't need to call, but I am calling them in the spirit. Even the money. Kung alam niyo mga kapatid, kung nagsimula ako nagplano dito, ang laman ng aking bangko ay 1,000 lang. But I keep on calling that money. I am keep on in the spirit realms. I am thanking God because we have that power. We have that power nung na-receive natin. Ang Panginoong Jesus ay tinanggap natin ang 100%, 1,000% blessing. Kaya hindi ito nagiging 100% because it's up to us. Para natin i-magnify, i-apply ang will of God sa buhay natin. And the will of God is the fruits of the Holy Spirit. Pag sinabi na nakakita ka ng isang para nangangailangan kapatid mo or nagmamahal, parang ang bigat magbigay kung ano yung mayroon tayo, But if you will give freely, mararamdaman nyo, makikita nyo sa buhay ninyo, kapatid, it will multiply kung ano mayroon. Sabi mo nga sa inyo, habang ako nasa Israel, hindi ko tinitignan ng presyo. Go on ako, go on. Sabi ko lang, alam nyo lang nangyayari talaga. As I am here already for 2 weeks, and even di ko nga alam na yung binili yung kable worth 150 pala. Pero sabi ko, no, it's mura lang, sabi ko. So, yun yung mga kapatid, as we apply the Word of God sa buhay natin, as we renew our mind, keep on renewing our mind through the Word of God. Masunod natin ang will. Kaya sinasabi natin, Lord, yung negative na nangyari sa buhay natin, kalooban. No, hindi. Ang negative na pangyayari sa buhay natin, mga kapatid, hindi yung kalooban ng Diyos. Dahil ito sa ating mga desisyon sa buhay. Dahil ito sa ating gusto natin na tayo ay maging savior ng pamilya natin. Nang dahil sa atin, kaya nangyayari ito. Pero ang wilong Lord, tayo ay makabuti. Tayo ay mayaman. Hindi dapat naghihirap ang anak ng Diyos. Because ito ay mayaman, nakakapagbigay ng freely, nakakapagbigay kung ano mayroon tayo. Sabi, kaya ganun kapatid, ang gustong-gusto kong i-share sa inyo because naranasan ko yun sa buhay ko sa ngayon. I am really thanking God, I am giving glory to God that He allowed me during pandemic, mga kapatid. Dapat tayo ay naghihirap, di ba? No. During pandemic, mga kapatid, I am just sharing it to you, ano ginawa ng Lord sa buhay ko. Ako ay ongoing, nagpa-renovate ang bahay. During pandemic, for 2 years, I think more than a year na pinarenovate ko yung bahay ko sa Pangasinan. Ganun ang grasya ng Panginoon sa buhay natin. As you go on, as you go sa buhay, na mayroon tayo, as we go at magpalalim namin sa salita ng Diyos, as we submit and obey the Word of God, and as we submit and obey to the authority na na-assign na sa atin, tingnan nyo, mag-iiba. So nasa parati, nasa atin para natin, mag-iiba ang buhay natin through renewing our mind. That's Romans 12, 1 and 2. And what is the will of God? Galatians. 5. Yun ang tandaan natin. Kapatid, I am not reading my script. I am talking to you by heart because ito ang buhay na mayroon ako. Ito ang buhay ko ngayon. It's my choice maging single. It's my choice. Dahil nag-try naman ako pero hindi talagang nag-work. But I am just right now, I am really overjoyed. Di ko sabihin happy. It's a joy na nararanasan ko. Dahil nakaka-travel ako. Ano ba sa pag-travel ko mga kapatid, ay may dinadala ang Lord, na tinatouch ng Lord. Nakakatulong ako physically sa kanila, and even I think emotionally, spiritually, because I am giving them a massage. So yun ang buhay na mayroon ako mga kapatid. So I really want this na i-share sa inyo ang maging
ano natin, ulitin natin sa buhay ng Proverbs 18:21 na once na tayo mismo ay nadadapa o naglulong, ay maging positive outlook tayo parati. I have that 5 minutes na ginagawa ko. 5 minutes, doon ako nag-dwell muna sa mga negative thoughts and everything. Pwede sabihin lahat, dapat within 5 minutes, mga kapatid, mag-dwell ka, bumalik ka muli sa baseline mo. Ano ba yung baseline mo? Yun yung pagiging isang Kristiyano, pagiging isang anak ng Diyos. As we, though di natin makikita, sabi mga kapatid, kahit di natin mararanasan o nakikita pa, physically, kung ano yung nangyayari kung ano yung gusto natin sa buhay natin, temporary lang yun mga kapatid. As you go on, as you continue to renew your mind, as you continue na basta iyan natin yung faith natin. Ano ba ang faith? Hebrews 11 verse 1. Tama na yung aking Kapatid, pakibasa ko ano yung Hebrews 11 verse 1. So, yun yung natin. Di ba? What is faith? Di ba? Yun ang faith na mayroon tayo dapat. Hindi yun nakikita natin na physical, but this is the unseen. Pinaniniwalaan natin. Mga bagay na hindi nakikita sa bagay. Nakon? Yun ang pala. Amen. So yun yung mga kapatid. Nagiging temporary lang kung ano meron tayo, but as you continue, maniwala lang tayo, magkaroon lang tayo ng, sabi nga ng Lord, di ba? A mustard seed can move mountains. Kapatid, kung ikaw may sakit, you can declare that you are healed. Because 2,000 years ago, tayo ay gumaling na. Di ba if I'm not mistaken, I have that in 1 Peter. So yun yung mga kapatid, that total, because of His stripes, we were, ibig sabihin, tapos na, minsan na niyang ginawa sa Kalbaryo, minsan na niyang ginawa yun, we were healed. 1 Peter 2:24. So yun yun mga kapatid, as we go on, it's up to us paano natin i-apply ang salita ng Diyos dahil ganun ka-powerful ang bibig natin, ganun ka-powerful ang salita na mayroon tayo na ang salitang ito ay gagamitin natin ang salita ng Diyos sa pagdideclare ng mga salita ng Diyos sa buhay natin. Dahil, di ba, as we speak, ipapakinggan din ng dalawang tainga natin. And pag narinig ito, it will come sa ating isipan, it will become even sa buhay na, sa puso na, it will become life. So kapatid, as we continue sa buhay natin, patuloy lang tayo magpalalim lalo sa salita ng Diyos. Tayo be humble always. Amen. Kung tayo ay usok-usok ngayon sinasabi nila, dapat din na tayo binunod eh. Ito yung mga may anxiety or nadidepress. Mga kapatid, ang isang Kristiyano hindi dapat yung nararanasan. Dahil we have the power that lives in us. We have that Holy Spirit na siyang nananahan sa atin, mga kapatid. Kaya as we continue tonight, yun lang ang aming gustong sabihin sa inyo. Iparating sa inyo kung gaano kahalaga, kung gaano ka-powerful ang ating mga binibigkas, binumutawi sa ating mga sa buhay, sa bibig natin. Dahil yun ang magiging mangyayari. Ano yung natin, sinasabi. Because we have that power. It's either yun nga, death and life ang mangyayari sa buhay natin. Dahil it's our choice. Kaya simula, I pray sa magmula sa araw na to, sa oras na to, baguhin natin ang pag-iisip natin na tayo isang mahirap.
tayo ay nahihirapan, tayo ay isang dukha lamang o isang no, hindi dapat ganun mga kapatid dahil na-receive natin minsanan nung simula nung tinanggap natin si Yesu Cristo sa buhay natin is 100% blessing. Yes. Amen. Is 100% blessing ang binigay sa atin. So it's up to us paano natin yung receive. We have to declare it. We have to receive it. We have to remind ourselves. Sabi ko sa inyo, kapatid, there was a time during pagsisimula ng church na to. Kapatid, walang ibang nag-i-encourage sa akin, kundi sarili ko lamang. Dahil hindi siya madali, dahil kukuha ka lahat sa iyong pocket para mag-continue ang gawain ng Lord. So I saw kung ano mayroon ako. Sabi ko, Lord, this is your will. This is your will. So I am just obeying God. Alam mo, kapatid, about 12 years. So, ayun nga mga kapatid, ang aking gusto mo sa inyo na maranasan kung ano ang buhay na mayroon tayo. Yung freedom na mayroon tayo. Yung blessing na mayroon tayo mga kapatid. Dahil ang will ng Lord, tayo ay mapabuti, tayo ay umaman, tayo ay tumutulong, hindi tayo ang nagpapatulong. Tayo ay nagpapagaling. Di ba? Sabi ng Lord, heal the sick. Here we are. Hindi tayo nagpapagaling, hindi tayo mismo humihingi pa tayo ng, batid, papray mo ko. But look, you don't have to do that. You can ask yourself to heal you. Because you have that power. You have that power. We have that power, mga kapatid. So as I close, isipin natin ano yung decide natin, ang mangyayari natin, at kung may nararamdaman tayo sa oras na tuloy, it's time for you to come. It's time for you to baguhin. At kung ikaw ay masakit, you are healed already, kapatid. So gusto kong mangyari sa inyo buhay ngayon, you have to declare that, you have to claim that you were healed. Amen. Wala kang sakit. In the spirit realms. In the spirit realms, we are 100%. So we have to view ourselves, we have to view it in God's perspective. Amen. Kaya maraming salamat for allowing me to stand here and muli nakatayo sa pulpitong ito. So, I'm really giving thanks, grateful sa buhay ni Pastor Raji. Amen. Patuloy niyo siyang suportahan in everything na mayroon kayo. Tingnan niyo, i-challenge kayo. Paano mayroon kayo, tingnan niyo. It will return. Ano yung pinunlalim niyo. Amen. So thank you. I'm really thanking God. So, I am allowing myself na if you really need prayer, we can pray each other. Sino gusto magpag-pray kay Pastor? Hallelujah. So thank you so much mga kapatid. Tandaan naman natin, sana may natutunan tayo sa gawin ito. Thank you. Nawala yung nervous ko, pero ako yun. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ipo, Pastor. Thank you po, Pastor Salamat. Alex. Thank you.